Ay, hindi ka nanalo ngayon, guys. Pero nung nakaraan, nanalo ka, di ba? Ano lang, gift. Ah, may gift. Okay. Si Brother Johnny, nanalo ka? Brother Johnny? Hindi ka rin nanalo. Kasi Pastor nanalo yun eh. Nung Boston niya, nung nanonood kami sa palasyo, sa may ano, daanan ako ng park. Christmas party kami doon. Naku, both gracious. Gracious talaga lahat. Bago ang mga
kasya na daw yun. Pagkasyahin natin, magkalunggong na mahal ang galunggong. Mag-chicken na lang. Mas mura ang chicken kaysa galunggong. Wow! Wala pong kumain na tayo maghanda ng malakihang handa para sa pagdating ng ating Panginoon. Because kapag ating sundan ang takbo ng mundo, we will be pressured. Mai-stress po tayo. Pero bilang mga anak ng Panginoon, let us remember, Jesus came to give us life, and He gave us life that is abundant. And that is including dyan ay kapayapaan. Amen? Na hindi tayo mapipressure sa mga concerns na dapat natin gawin pagdating ng Pasko. Kaya yung iba, ayaw dumating ng Pasko. Kasi ang dami ng gastos. Ang inisip nila ang Pasko ay gastos. Hindi. Huwag mong pilitin na yung sarili gumastos sa wala kang magastos. Wala kang magastos, di ba? Nagkagastos. Hallelujah. So, ang pagkaskuhan ay pag-alala naman sa kapanganakan ng ating hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Let us celebrate His coming to earth without much expenses. Amen? Walang tulong gastos, hindi po yan kailangan. Dahil minsan, naalala ko po, nung lagi pa akong nagluluto pagdating ng Pasko, luto ako ng luto. Mapupuno yung table ng mga niluto. Tapos pala, hindi ka makain. Yung iba nasisira na lang. So magluto ka na kaya yung kailangan. Amen? Be practical and be wise pagdating po sa pag-celebrate ng kaarawan ng ating Panginoon Jesus. No pressure. Dahil nga ang kailangan lamang natin, alalahanin natin ang pagdating niya. Dahil siya nagdala ng kapayapaan sa iyo, sa atin, sa buong sanlibutan, at pag-asa na tayo magkaroon ng kapayapaan lagi kapag kasama natin ng Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. So, no gastos. 500 lang. 500 lang ang ating gastos. So, let us understand the concerns that a lot of people is thinking right now. But tayo mga Kristiyano, we need to be wise. Amen? We need to be wise. We have to use the wisdom that God has given to us. Na huwag tayo magpadala sa takbo ng mundo. Alam niyo ba na ang buka na mag-celebrate ng Christmas ay hindi na po yan kalooban ni Lord. Bakit? Na-pressure ka eh. Na-stress ka eh. Napagod ka magluto. Ay, pareho lang naman. Kapag magluto ka para sa pamilya, pareho rin lang ang selebrasyon. Sino magluto dito na napapalisan ng marami? Makapalis kasi di maubos. Kaya let us be practical. Gamitin po natin yung wisdom na binigay ni Lord na para sa ating lahat upang pag-celebrate natin ang Kapaskuhan ay wala pong pressure, wala pong stress na ating mararanasan. Let us understand the things that we need to consider every Christmas. Remember that Christmas is for peace. Amen? Para sa kapayapaan. Hallelujah. Okay. Ang Christmas ay hindi po ito bondage. Yun bang sa pilitan, dapat gawin mo ito. Hindi po ito bondage or gapos sa atin. Kaya yung iba nakaisip na ang
magagawa ka, naubos na. Totoo hindi. Diba? Mabuti pa mag-celebrate ka ng Pasko sa 500. Hallelujah. Na hindi tayo dapat ma-pressure sa anumang mga bagay na ito kulang sa atin, na tayo po ay mawalang ang ating kapayapaan at kagalakan. Bakit? Pagkatapos ng Pasko, wala ng laman ang mga wala na, sagad. Okay? So, sabi dito, ang Pasko ay ito yung nagdala sa atin ng kalayaan. Amen? Christmas brings liberty para po sa ating lahat. Bakit kalayaan ang ating sinasabi dito? Na bakit tayo ay binigyan ng kalayaan pagdating ng Pasko? Because Jesus came to earth. Amen? Sa kanyang pagdating, pinalaya na tayo sa gapos ng kasalanan. Amen? Pinalaya niya tayo sa pagkaalipin ng pressure pagdating ng Pasko. Bakit? Wala naman siyang command na ito ang ating gagawin. Amen? Wala siyang utos sa atin, wala siyang guideline sa atin na dapat ito ay ating gawin. Ang mahalaga po pagdating ng Pasko, we should remember His coming. Alalahanin po natin na siya'y dumating na mayroong malaking layunin para sa mga buhay natin. Amen? Na siya po ay dumating para ikaw ay iligtas, palayain sa anumang gapos ng kasalanan.
bago dahil pwede pang gamitin. Recycle decoration. Bakit? Jesus gave us the wisdom. Pinalaya na tayo mula sa kasalanan, sa pagkagapos ng matitinding mga gastos, pinalaya po tayo ng Panginoon. Amen? That is the Christmas of believers. Amen? That's why seeing Christ beyond the celebration. Seeing Christ beyond the season. Tingnan natin at dapat makita natin si Kristo lagpas pa sa mga panahon ng Pasko. Beyond the season of Christmas. Because lagi natin naririnig sa mga believers, every day is Christmas. Amen? Pwede kang magbigay kahit hindi Pasko. Amen? Pwede kang magbigay kung walang selebrasyon ng Pasko. Amen? Kahit January 1, pwede tayong magbigay. Kahit nga November 1, pwede pa tayong magbigay. Ikaw ba? Hindi ko yan pag-uusap. So, ang ating Panginoon dumating sa araw ng Pasko, sa ating celebration, because He wants to give us liberty. Kalayaan. Amen. Sabihin mo sa iyong kapatid, kalayaan. Kalayaan. Yan ang dala ni Kristo sa araw ng Pasko. Amen? Una, binalhan niya tayo ng kapayapaan. Kapayapaan sa kabila ng katuluhan. That's why, huwag tayong sumabay sa takbo ng mundo upang maranasan po natin ang kapayapaan. Amen? Praise God. Salamat sa Panginoon sa kapayapaan na dala niya dito sa sanlibutan during Christmas. Hallelujah. Gamitin po natin ang panahon ito to teach the Scripture. Amen? Gamitin po natin ang panahon ng selebrasyon ng Pasko upang ituro ang katotohanan na mula sa salita ng Panginoon. Amen? Salita ng Panginoon that He gave to earth and He gave peace to each one of us. Peace on earth, goodwill to men. Sa lahat ng maniniwala, manampalataya sa Kanya, magkakaroon ng goodwill. Mabuting buhay. Amen. Amen. Believers guard against greed and worldliness. Tayong mga mananampalataya, bantayan po natin ang ating mga puso at isip. Baka tayo ay napuno na ng greediness. Greed and worldliness. Na lagi na lang natin iisipin kung ano yung ating gustong makuha pagdating ng Pasko. That's why minsan nakatanggap ka ng regalo, pero hindi ayon sa iyong iniisip, hindi ka masaya. Mayroon po ba pagkakataon na tumanggap ka ng regalo, pero hindi mo gusto? Dumating ba yun sa iyong punto? Hindi ka natuwa sa binigay sa iyo. At ano sabi ng salita ng Panginoon? In everything give thanks. Magpasalamat tayo sa lahat ng ating natatanggap mula sa Panginoon. Kaya guard our hearts from greediness and from worldliness. Na huwag tayong sumabay sa takbo ng mundo kung paano sila mag-celebrate ng Pasko, na tayo naman ay mag-celebrate ng Pasko ayon sa ating kakayahan. Amen? Amen. Dahil ngayon ay unang linggo ng buwan ng December. Ay mamaya nga mayroon pong Christmas party ang division. Ito po gagawin. Everybody is excited to receive the maligayang Pasko at maligayang Pasko. Dahil na, yan po ang ating pagkakataon na ating pong bigyan ng ating mga pastor. Dahil hindi pastor dito sa FGMC, pastor sa Purang, pastor sa Angeles, pastor sa Mawaki, bigyan po natin sila ng mga regalo na bukal sa ating mga puso. Kaya nga ang ating regalo sa maligayang
Busy ang mga magulang pag-entertain ng kanilang mga bisita. May bisita si Mrs., may bisita si Mr. Dahil nga, pareho sila may mga trabaho. They have circle of friends that they invite so that they can, their friends can join with them celebrating the birthday of their only child. Sa kabisihan ng kanilang pag-entertain ng kanilang birthday party, may isang bisita na nagtanong, saan ang celebrator? Lumingon ang mag-ama, mag-asawa, hinanap ko na sa kanyang anak. Hindi nila makita. Tinignan nila sa swimming pool, walang bata doon. Tinignan nila sa mga iba't ibang sulok ng bahay, walang bata doon na nag-celebrate ng birthday. Ang huli nilang pinuntahan ang kwarto ng bata. Doon yung bata nag-iisa na dalaw sa kwarto niya. Nakalimutan ang celebrator. Nawag po sa ating pag-celebrate ng kaarawan ng ating Panginoong Yesus. Huwag natin siyang kalimutan. Amen? Let Jesus be the center of our celebration. Simple man yan, bongga man yan na celebration, let Jesus be the center. Amen? Amen. Tumayo po tayo lahat. Praise God. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin na hindi kami kailangan sumabay sa takbo ng mundo, na hindi kami kailangan sumabay sa kultura ng aming panahon ngayon kung paano kami mag-celebrate ng iyong pagdating dito sa lupa. Tulungan mo kami, Lord, that we will have a contented life, contented heart, na kontento kami kung ano mayroon kami. Na hindi kami mamimilit sa aming sarili na kami ay mag-celebrate ng maraming mga handa, Panginoon. Because, Lord, we will celebrate your coming because of your love to us, Panginoon. Tulungan mo kami na ikaw, Lord, ang magiging importante sa aming celebration. Sa aming mga party na aming dadaluhan, Lord, be the center. Dalangin namin, O Diyos, maging sa aming mga tahanan. May handa man kami o wala, Panginoon, marami man o kakaunti. Tulungan mo kami that we will rejoice because you came to earth. You bring goodwill and you bring peace to everyone. You bring reconciliation, Panginoon, maging sa mga sinira ng diablo, ng mga pamilya, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Tulungan mo, Panginoon, ng bawat isa sa amin makaranas ng tunay na espiritu ng Pasko. The real meaning of Christmas, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Diyos, sa iyong mga salita that reminds us how to live a life that pleases you and celebrate your coming. Oh God, celebrate you beyond the season. Na hindi lang kami, Panginoon, makaalala sa iyong pagpasko, tapos alalahanin ka namin araw-araw. Salamat po, Diyos, sinabilin po namin sa iyo ang bawat isa, na ang bawat puso na sila ng katotohanan ay siliwatan ng iyong kapangyarihan, na hindi manakaw ng kaaway ang mga salita mo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoong tagapagligtas. Amen and amen.
Every first Sunday of the month, we are doing our first communion. And this will be the final communion for the year 2025. So, ang next communion po natin ay next year na, 2026. So, it's very important to take up communion today kasi ito na po yung huli para sa taon na ito. Amen? As we do this communion, let's make this serious. Huwag muna po tayo magkwentuhan. Mag-focus muna po tayo sa kabanalan po ng communion na ito. Hallelujah. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 27 to 28, 32, kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon parang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at tugo ng Panginoon. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang kanyang dahilan kung bakit may ilan sa akin marami sa inyo at may ilan ng mga natin. Ngunit inakatulad tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo makarusahan kasama ng sanlibutan. Before we take this communion, let's take a moment. Tayo po yung upo, manalangin, kausapin po natin ang Panginoon. Let's ask for forgiveness. At humingi po tayo ng tawad sa ating Panginoon, sa ating mga nagawang kasalanan, pagkakamali, before we take this communion. Hallelujah. Let's have a few minutes. Let's pray. Hallelujah. We ask for your forgiveness, Lord. Tawagan niyo po ako sa aking mga kasalanan, Panginoon. Bless our heart, our minds, Lord Jesus. We ask for your forgiveness. In the name of Jesus. Prepare our hearts, O God, as we receive communion today. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Ito po ang tinapay. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 25, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon, at binigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Isus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan sa inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Father God, we pray for this bread, Lord, that symbolizes your body, Father God, that has been sacrificed, Lord, beaten down, Lord Jesus, para po sa amin, sa aming mga kasalanan, Panginoon. And Lord, let's take this bread, Lord, to remember, O Lord, your grace, your love for us, O Lord, na ginawa niyo po sa krus ng Kalbaryo. We bless this food, O Lord, we bless this bread, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Corinthians chapter 11 verse 20 to 25. Matapos maghapunan, umampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo itong bilang pag-aalaala sa akin. Sa pag-take po natin ng cup na ito, lalahanin po natin ang dumalak na dugo sa krus na tumubos sa ating mga karamdaman. Amen? Na tayo pinagaling na sa lahat ng karamdaman, yun po idinala lahat po ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Tayo po'y manalangin. Lord, I thank you, Father God, for this, O Lord Jesus. Thank you, Lord, for the new covenant that has been established through the Christ's blood, O Lord Jesus. Father God, as we take this, O Lord, nawang maalala po namin yung mga ginawa ng sakripisyo sa amin. Dumalag na dugo sa krus, O God. And Lord, as we take this, Lord, we pray for healing in the name of Jesus. Hallelujah. We thank you, Father God, for this day. And we bless this cup in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen.
Kumuha na rin po na isang kapaan. Inumin natin po naman. Tonight, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Thank you, Jesus. Sa mga nakapag-take na po, manatili po tayo sa pananalangin. Iwasan mo na po natin mag-usap. Let's pray. Father God, we thank you, Lord, for this moment, O God. Thank you, Lord Jesus, for the experience and for this opportunity, Lord, to have this communion, O God. Na, Panginoon, hindi po namin makalimutan sa araw-araw po namin buhay. Anong mga sakripisyong binigay mo sa amin, para po sa amin, Panginoon. At sa regalong kaligtasan, Panginoon, na aming pong naranasan sa oras. We thank you for your love, for your grace, for Lord Jesus. And Lord, as we pray, O God, we promise, Father God, to worship you, God, in spirit and in truth, O Lord, and to give ourselves as a living sacrifice to you, Father God. We thank you, Lord, for this day. We bring up all the praise and honor to you. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. May we call on the kids?
Para po sa kanilang presentation. Palapakan po natin ang ating mga Force Pursuer Ministry. Sige, kaya today. Ayan. Alright, ngayon naman po, palapakan natin yung ating mga teams. Headed by Christian Gabriel. Alright. Gabo! Saan po sila doon? First! Amen. Para po sa ating announcement, okay po natin ang pinakagwapo. Youth Coordinator ng West Pampanga Division. And boys, so pinagpakas umaga po sa ating lahat. Sa umaga po ito, nagkakot na po tayo sa ating mga announcement ngayong December. So marami po tayo event na paparating ngayong December. Tulutan po tayo. And una-una na po dyan yung ating children's party. And sa Saturday na po yan, next Saturday na po yan. Dito po yan yung venue sa FGFC and start po ng 3 p.m. So, sa mga anak niyo po, papuntahin niyo po sila sa Saturday ng 3 p.m. Ayan. Meron po silang children's party po dito. Ayan. Maraming mga pag-games po doon. May kainan po. Kaya syempre tumawa yung Word of God. And dati po tayong Thanksgiving and Christmas party sa December 14. Ayan. Sa Sunday na rin po yan. This Sunday na rin po yan. Next Sunday. Start po yan ng 4 p.m. Ayan. Next Sunday na po yan, ha? And pagkatapos po nun, mag-start na rin po ang ating 9 days of miracle sa December 16.
hanggang December 24. Start po yan ng 6 p.m. hanggang 8 p.m. Dito rin po yung gagawin, no, sa church po. And pagkatapos yung last day po ng ating 9 days of miracle, yung 24, doon na rin po gagawin ng ating Christmas Eve service. Dito rin po yung gagawin 6 p.m. hanggang 8 p.m. And ang last po natin na event ay New Year's Eve service. Dito po yan sa ating church sa December 31. Ayan, bago po sumating ang taong 2026. Dito po natin makikita ang ating tawag ng church. Vision Time. Ayan. Sa start po yan ng 5 p.m. hanggang 7 p.m. So sa mga nagdagang announcement po, salamat po. Yan, reminders lang po. Mamaya lang po yung ating maligayang Pasko, maligayang Paskor. Magsa-celebrate po ng Christmas party ang mga pastor natin sa West Pampanga. Dito po. Ngayon, chinek ko po yung mga regalo doon. May kulang pa pong 4. Sino pa po yung hindi pa po nakapagbigay? Ibigay na po. Ayan, kung sino po yung mga kulang pa doon. Nandun po lahat sa likod po yung mga gifts. Meron po 4 doon na wala. Ito po, lahat po ng mga pastor sa West Pampanga. At kasama po doon ang ating youth advisor na si Mark Daluso. Bakit kasama po siya? Kasi kasama po siya sa West Pampanga Division. Nag-handle po siya ng mga loob. Kaya kasama po siya, kahit hindi mo siya pastor. Someday magiging pastor po siya. At yung po ating Christmas party po, sa Sunday na po ito, wala po tayong gawain ng morning. Ang ating pong gawain ay 4 po ng hapon. Ito po ay kasama na po yung Thanksgiving and Christmas party. Dahil niyo po yung mga regalo niyo, yung mga napunan po ninyo, at yung mga pagkain po na naman nakatoka sa bawat isa. And then, yung mga pagkain na gulay at prutas para po sa ating po Thanksgiving na masasalamat natin sa ating Panginoon. Yan naman po natin mga announcement. At mamaya po, meron po tayong mawakin. Ayan, salamat po ninyo. Okay. So, and last na lang po, bago po tayo mag-end. Reminder lang po doon sa mga nag-pledge ka po doon sa ating Children's Christmas Party. Paki-approach na lang po si Zen, ang ating pong coordinator. Wala po kasi yung director na ngayon as of now. Paki-approach na lang po si Zen regarding yung po sa ating mga pledges po na phone, mga ganun. Kasi po sa Sabado na po yun. Okay? So, Zen, yan mo na lahat. And then, huwag mo na po maalis yung management team. Lahat po ng management. Pag-uusapan na po natin yung ating Thanksgiving, year Thanksgiving po sa January 2. So, may iwan po lahat. Mission, prayer, admin, buong admin po, worship team, discipleship, yan, FC, FCM, yan, okay? So, magpaiwan mo na pa kayo, mabilis na po namin yung pag-uusapan na po natin yung ating Thanksgiving party ko. So, yun na po, kaya po ito kayo lahat. Natawag po ang ating closing prayer. Merry Christmas po sa lahat. Merry Christmas po. Tayo po ay manalangin para sa aking pawakas, Hallelujah Jesus. Lord, maraming salamat po sa katagumpayan ng gawain to, Panginoon. At Lord, ipapasalamat po kami sa iyong salita, Panginoon, na nagbibigay ng pag-asa ng kalayaan, Panginoon. At Lord, ang bawat isa, Panginoon, pag-ingatan niyo, Panginoon, ikaw po ang maghawak ng manubela sa bawat sa kanila, Panginoon, mamaya po sa kanilang pag-uwi. At lahat ng kapasalamatan at kapurihan, Panginoon, ibinabalik namin sa iyo at lahat ng anak ng Diyos ay magsabi, Amen. Sige po, bago po tayo ulit, tayo po muli awit ng victory song, Amen. Bawiin po natin yung kanta kanina dahil wala pong lyrics. Dahil bago po ang awit po na ito, gusto po natin tawhin yung lyrics, Amen, na dumating si Jesus, sinilang, Amen, at siya ay sanggol na hari na buhay para sa atin, Amen.
Ulitin po natin yung kantala for the last time. Amen? Jesus kasing liwanag sa akin, ininawagan, ayoko. Sige po, balik po tayo magkamayan, amen? Bawat puso sumasamba, kahit nasaan ay nadama. Ay narito, mapupuri Jesus Emmanuel, ngayon